Jesu So Kristo. good morning sa inyong lahat, kapatid. Siguro karamihan sa atin ay makaka-relate sa pangunahing tauhan ng ating gospel ngayong gabi, si Saint Joseph o si San Jose. Dahil sa di inaasahang pangyayaring na iba ang takbo ng kanyang buhay. Ano ba ang nangyari? Balikan natin or palalimin natin ng konti ang ating binasa, ang buhay ni Saint Joseph. So para kay San Jose o kay Saint Joseph, planchado na lahat ang kanyang buhay. Okay? Planchado na, planado na lahat ang kanyang gagawin sa kanyang buhay. So engaged sila ni Maria at talagang nagplaplano na silang pakasal. So meron na silang pangarap na dalawa. Okay? Si Jose, ang pangarap niya, maging ama. Pangarap niya, magkaroon ng pamilya kasama ni Maria. Pero eto na, natagpuang nagdadalang tao si Maria. Sino ba ang hindi magugulat? Di lalo na si San Jose, dahil ang alam niya, wala naman nangyari sa kanilang dalawa. Shock siya, siyempre, surprise. So si San Jose nalagay sa isang matinding krisis sa kanyang buhay. Tayo rin, di ba? Marami tayong mga pinagdaan ng krisis sa ating buhay na nagbiglang nagpapaiba sa takbo ng ating buhay. So si Saint Joseph nalagay sa alanganin. Ano ba ang kanyang gagawin? Engage siya. Mahal niya si Maria. Mutual naman na nagmamahalan sila sa isa't isa. Siguro noon pinag-usapan nilang dalawa, ano bang nangyari? Bakit ikaw ay merong dinadalang bata? Sino ba ang may kagagawan nito? So, si Saint Joseph, gusto niyang hiwalayan si Maria ng lihim. Kasi nga nakakahiya. Balita na Siyempre, maraming marites din noon. Nung kapanahunan niya, maliit na village lang yon. Bakit biglang nagdalang tao si Maria? So hihiwalayan ng lihim si Maria. Pero at the same time, ayaw din niyang mapahiya si Maria dahil mahal niya si Maria. So ang tanong mga kapatid, ano ang reaksyon ni Saint Joseph? Natural. Anong magiging reaksyon mo sa sitwasyon na yon? Disappointed si Saint Joseph. May pagdududa na siya kay Maria. Ano pang kanyang reaction? Siyempre, gumuho lahat ang kanilang plano sa kanilang buhay. Pero, mga kapatid, merong isang natatangi o bukod tanging magandang asal si Saint Joseph na siguro ay mai-imitate natin. Ano itong magandang asal na ito? Si San Jose ay isang kalmadong tao sa gitna ng isang krisis. Kalmado lang siya. Bakit ko nasabi yan? Si San Jose, ayon sa ating gospel, nakakatulog pa. Sino ang nakakatulog sa atin ng mahimbing kung tayo nasa gitna ng isang malaking suliranin o krisis? Pero Saint Joseph, ayon sa ating gospel, nakakatulog pa at nananaginip pa. Meron pa siyang magandang panaginip. Nagpakita ang isang anghel sa kanya at sinabi nga kung bakit nagdadalang tao si Maria. Itong panaginip na ito, mga kapatid, siyempre sa atin, panaginip lang yan. Maliban kung panaginip natin ay mga numero sa loto at papaniniwalaan natin yung panaginip na yan. Pero nung panahon yon, importante
ang panaginip sa kanila. Ang eksenang ito, mga kapatid, ay isang pagsasalarawan sa tunay na pagkatao ni San Jose. Plansyado na ang lahat, gumuho lahat ang kanilang pangarap. Pero may nangibabaw kay San Jose. Ano itong nangibabaw na ito? Na tumaas ang antas ng kanyang karunungan. So humanly speaking, talagang parang walang lusot sa kanilang suliranin. Pero si San Jose, umakyat siya. Tumaas ang kanyang antas ng karunungan. Meron sigurong naiibang dahilan kung bakit nangyari ito, sabi sa kanya. Kaya nag-decide siya na pakasalan si Maria. Nangibabaw ang kanyang kabayanihan bilang isang tao. Merong isang poem na isinulat ng isang makata, si Rudyard Kipling, na ang pamagat ng kanyang tula ay if. 2 letra lamang, IF. If. Gusto ko lang i-quote ang isang linya sa kanyang poem. Sabi ni Rudyard Kipling, if you can meet with triumph and disaster and treat these two just the same, then yours is the earth and you will be a man. Tunay kang tao. Kung nakikita mo o pareho lang sa buhay mo yung triumph at saka disaster at walang pagkakaiba. Ibig sabihin, mga kapatid, kung anumang dinadaan mo sa buhay, disaster man, triumph, success man o failure, pareho lamang yan. Isang mukha ng buhay pero dalawang itsura at walang pagkakaiba. Tunay kang tao kung dinadaamnan mo yung dalawang yan. So siguro bilang conclusion, mga kapatid, siguro itong tanong na ito, ano ang naging epekto o anong naging bunga ng pagpapasya ni San Jose na pakasalan si Maria? Ang pangarap niya, maging ama. Yung pala ay siya lamang ay magiging amahan. Foster father, na iba yung takbo ng kanyang plano sa buhay. So anong naging epekto? Okay din pala ito ang epekto, mga kapatid. Hindi mo kailangang maging kadugo si Kristo para mapabilang ka sa kanyang samahan. Hindi mo kailangang kadugo si Kristo para ikaw ay tagasunod niya at magiging kapamilya ka ni Kristo. Katulad ni Jose, di ba? Foster father siya. Wala siyang dugo. Dinanalaytay sa dugo ni Kristo ang dugo ni San Jose. Pero hindi yan kailangan. Kasi ibang pamilya ang layunin ng Diyos para sa atin. Ngayon ay Christmas season. Marami na namang mga family reunions, nakakatuwa, once a year o twice o depende sa okasyon. Mayroon palaging family reunion. Makakasama mo yung iyong mga kadugo. Okay. Kadugo mo, isang pamilya. Pero ang tunay na ibig sabihin ng Christmas na ang Diyos naging tao, tayong lahat ay inadapt ng Diyos. Lahat tayo dito ampon ng Diyos. Katulad ng sinabi ni San Pablo, chapter 1, verses 1 to 5. He, that means God,
predestined us for adoption as sons and daughters through Jesus Christ according to the purpose of His will. Inadapla tayo ng Diyos. Yan na naman sana ang magiging asal natin sa bawat isa. Hindi mo man kadugo, kapamilya yung taong kasama mo o hindi mo man lamang kilala. This is an occasion for again to remind ourselves that we are one family. Amen.